Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Bueno. Ngayon po ay pag-uusapan natin itong tungkol sa panawagan ng mga nakakaraming Pilipino tungkol sa impeachment trial ng ating kasalukuyang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Noong mga nakaraang episodes ay pinag-usapan po natin, pinag-aralan at sinuri ang ilan sa mga probisyon ng ating 1987 Constitution. Kasama dito ang Article 6 regarding the role and the functions of the Legislative Department. Kasama rin ang Article 11, particularly yung Section 3, Paragraph 4 of the 1987 Constitution regarding the sole power and the role of the Senate to conduct the trial and decide on the impeachment complaint lodged by the House of Representatives to the Senate of the Philippines. Kasama din dito yung mainit na issue at kasalukuyan pa rin pinagtatalunan, yung salitang shall forthwith proceed with the impeachment trial after the House of Representatives transmitted the articles of impeachment to the upper chamber doon po sa ating Senado. So dito ay mananawagan tayo sa ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na kailangan na sigurong gumawa ng madaliang aksyon. The President shall forthwith decide, make an announcement, remind and guide the upper chamber, yung ating pong mataas na kapulungan, na agad-agad, ora mismo, immediately proceed with the impeachment trial of the Vice President na si Sara Duterte. So, bago natin pag-usapan yan, ay andito po ako ngayon sa La Casa Bueno, dito sa boundary ng Angono, Rizal at Binangonan. At ipakikita ko sa inyo, ito kasi ay pagmeme-ari ng aking nakababatang kapatid na lalaki na si Rudy Bueno, isa pong immigration consultant sa Canada, ngunit nag-desisyon ng mamalagi dito sa ating bansa sa Pilipinas. At isa po sa kanyang pinagkakaabalan ay paupahan, no? Pang-araw-araw to, no, naupa, no? Pwedeng umupa daily, weekly or monthly dito sa kanyang La Casa Bueno sa Angono, Rizal. At murang-mura lamang po ang upa dito sa La Casa Bueno. At makikita ninyo, mamaya magkakaroon tayo ng house tour at makikita nyo kung gaano kaganda ang La Casa Bueno. Ito ay angkop na angkop doon sa mga taong nais magkaroon ng relaxation at makakuha ng magagandang tanawin. Dahil dito mamaya pakikita ko sa inyo, tanaw na tanaw ang Sierra Madre, ang Laguna Lake, at ang nakapaligid dito ay kabundukan dito sa Angono at sa Binangonan, Rizal. Pero ngayon nga ay pagtutuunan natin ng pansin ang ating panawagan para sa ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, walang iba kundi si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sapagkat I think it's about time on the part of the President to call the attention of the Senate of the Republic of the Philippines. Wala namang masama siguro kung if the President will remind and guide the senators of our country regarding their constitutional authority, their constitutional duty, and their obligation to the Filipino people to immediately act on the impeachment complaint. They need to proceed with the impeachment trial and decide, no, the complaint filed by the House of Representatives representing the Filipino people. Kinakailangan na pong i-remind ng ating pong Pangulo. Siguro kailangan ng hindi ito isang pakikialam. Hindi ito bilang isang interference with the constitutional obligation or authority of the Senate of the Philippines. But this is a mere reminder to our Congress, the upper chamber, to our Senate, to guide them
to perform effectively their constitutional duty and to enforce their constitutional authority to forthwith proceed with the impeachment trial. Ito po ay hindi pagsakop or pakikialam sa katungkulan o sa constitutional functions mandated by the Constitution to our legislative department, kundi ang pagbibigay po ng isang mensahe ng leader ng ating bansa sa isang sangay ng ating pamahalaan katulad ng Senado ay isang paalaala lamang, isang guidance na nag-uugat mula sa ating saligang batas. Ito, panawagan na ito ay upang maiwasan ang maaring mangyaring pagkakawatak-watak ng ating mga mamamayan. Ang pagkakaroon ng isang constitutional crisis. Kailangang panatiliin nating maayos, tahimik, matibay at matatag ang lahat ng institusyon sa ating bansa. Kinakailangang panatiliin natin ang kalusugan ng demokrasya sa ating bansa. At walang ibang gagawa nito at walang ibang mananawagan. Walang ibang magpaparamdam, magbibigay ng guidance sa ating mataas na kapulungan na mayroong moral authority, kundi ang ating Pangulong, si Ferdinand Marcos Jr. So, andito ako ngayon sa La Casa Bueno upang kuhanin din ang ilang opinyon ng ating mga kasama dito. At isa dito ang aking nakakatandang kapatid na kasalukuyang nag-celebrate ng kanyang ika-71 kaarawan. Siya po ay si Froilan David Bueno Jr. So, ano po ba ang masasabi ninyo tungkol dito sa nagkikiskisang mga opinyon ng ating mga mamamayan na kailangan bang umpisa na agad-agad ora mismo, immediately, ang impeachment trial ng ating Vice Presidente at kailangan na bang ang ating Pangulo na magsalita at magpatawag, magbigay ng isang mensaheng mabait, malumanay, ngunit malakas at matatag na mensaheng pinapaalalahanan ang ating Senado na kumilos na upang maiwasan ang isang krisis na pang-constitutional. Narito po ang opinyon ng isa sa ating mga kasama dito sa La Casa Bueno. Ito po ay isang panawagan sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. Simula't simula pa na magkaroon tayo ng krisis dito tungkol sa impeachment ng ating Vice Presidente, si Sara Duterte. Ay matagal na po, ang sinasabi po ng ating Constitution forthwith kailangan agad-agad na resolba itong inihain na impeachment ng ating mga congressman at dinala dito sa Senado. Bilang isang mamamayan at isang ordinaryong mamamayan, no, kailangan meron tayong obligasyon, moral obligation, civil obligation para manawagan sa ating mahal na Pangulo. Sapagkat kung di po natin gagawin ito, ay malamang po ay mahati po ang ating bansa sapagkat ang iba pong katwiran nila at ang kanilang opinyon ay para lamang sa kanilang iniidolo na ngayon ay nasa The Hague. Pero bilang isang nagmamahal kapwa, nagmamahal sa Pilipinas, sa ating mga mamamayan, dapat we have to strongly appeal sa ating mahal na Pangulo na sana kumilos na po ngayon din po sapagkat kung di po tayo ganap nakikilos
hindi po natin masisiguro kung ano ang magiging kinabukasan ng ating mga mamamayan at ng ating mga anak at mga darating pang henerasyon. Isa pa sa ating kakausapin dito upang mabigay ng kanyang opinion ay si Virgilio Cruz, na kapatid ng ating hipag na si Vina Cruz, upang magbigay ng kanyang pahayag tungkol sa nangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan. Ano po ba masasabi nyo tungkol dito sa shall forthwith proceed with impeachment trial? Magandang hapon po. Masasabi ko sa forthwith, kahit sino po tanungin nyo, ang ibig sabihin po kaagad-agad. Kaya po nakikiusap ako sa mga senador, nating mga magagaling na senador, sana po ituloy nila yung impeachment. Dahil pagka po hindi nila tinuloy yan, malamang pong magkakagulo ang tao. Yun lang po. Para sa akin, shall forthwith proceed, dapat agad-agad. Kasi kailangan na natin malaman ang katotohanan kung talagang may kasalanan o wala ang ating Vice Presidente. Kay PBBM, kung kinakailangang tumawag ng special session, gawin na po agad para matapos na, para malaman na natin ang katotohanan. Yun lang po. Ang mensahe naman po ay hindi tungkol sa pagbibigay ng isang direktiba. Hindi po ito pagbibigay ng isang utos. Hindi po ito isang dikta sa bukod na sangay ng ating pamahalaan. Ito po ay isang paalala at gabay ng ating lehislatura, lalong-lalo na ang mataas na kapulungan, na agad-agad, ora mismo, gampanan ang kanyang katungkulan bilang isang impeachment court and shall forthwith proceed with the impeachment trial. Ayan po ang kasalukuyang nagkakainan dito sa La Casa Bueno upang ipagdiwang ang kaarawan ng aking kapatid. Ayan po yung kahawig ni Bembol Rocco Jr. ng Incognito. Dapat ganito yung labas. Napalpak sila, kaya pinahuli. Dami ba na? Medyo maulap lang. Mas maganda kung wala.
Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Peace be with this house and with all who live here, and with your spirit. When Christ took flesh to the Blessed Virgin Mary, He made His home with us. Let us now pray that He will enter this home of the La Casa and Bueno family and bless it with His holy presence. May He always be here among you. May He nurture your love for each other, share in your joys, comfort you in your sorrows, inspired by His teachings and example. Seek to make your new home before all. To you, for the laborer deserves his payment. Do not move about from one house to another. Whatever house, whatever town you enter, and they welcome you, eat what with mission. So, ibig sabihin, binigyan na ng misyon ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad. At kung ating mapapansin ang mission, parang magtaka ka kasi pag nagmi-mission tayo, di ba sa mga lugar na maraming tao? No? Panahon natin, ang sarap ang mission sa mga lugar na, ano ba, palengke. Eh may mga preacher na nandun sa palengke, no? Ano, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Plaza, no? Sa panahon ni Cristo, meron din ito ang Agora Complex. Kadalasan doon pupunta ang mga tao, lalo na pag may mga announcement kasi maraming tao makakarinig. But here in the gospel, kaiba. Bakit? Sila po'y magmi-mission hindi sa Agora Complex, hindi sa napakaraming tao, kundi sa lilima na tao lamang kung tutuusin. Bakit? Pamamahay kasi. Diba sa pamamahay, kadalasan, lalo na pag may family planning, ilan lang ba ang mayroon sa loob ng bahay? Pag-asawang 2, 3 anak, sige, 5 lang. Kung tsatsaga ka sa 5 na pangaralan mo. So, bakit? Ano ba ang dahilan? Dahil, una, pinapahalagahan ni Lord ang pamilya. Kaya nga siya ay pumasok sa isang pamilya. At pwede naman siyang dumiretso na lamang mula sa langit, sasabihin niya sa kanyang ama, punta na ako, diretso na ako doon. Ngunit dumaan siya sa isang banal na pamilya. Kaya mahalaga ang pamilya. Pangalawa, dahil alam ni Kristo na ang pamilya ay basic unit of society. Kung gusto mong i-evangelize ang lipunan, unahin mo yung pamilya. Bakit? Anong nasa lipunan, lahat ng tao na naroon ay nanggaling sa pamilya. Kaya kung bulok ang pamilya, ibig sabihin, bulok ang lipunan. Diba? Kaya sa ating pagbabasbas na ito, ating pinabasbasan, hindi naman itong napakagandang building na ito, napakagandang pamamahay, kundi ang mga nakatira dito, ang pamilya La Casa Bueno. Napakaganda pa naman ang apelido, Bueno talaga. Ibig sabihin, mabuti. No? Diba? So, ating hingin na sana ang Panginoon ay patuloy na magbigay sa iyo ng biyaya, hindi lang biyayang material, hindi yung biyayang spiritual na kaya niyang ibigay sa mga taong nag-welcome sa Kanya. Kasi gusto niya na manahan sa pamilyang ito, hindi lamang dadalaw. No? Kaya nga dito sa Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, stay in the same house and eat and drink what is offered for you. So, ang intention ni Kristo na magstay siya. Kapag magstay siya, siguradong pagpapalain ang buong pamilya kasi He is the source of all blessing. No? At kapag nandyan si Lord sa puso natin, sa bawat isa natin ito, nandun na yung pagkakaisa, nandun na yung pagmamahala, kasi ang Diyos ay pag-ibig eh. Nandoon na yung sabihin natin kapayapaan. Kaya nga, ang greetings nila, sabi ng Panginoon, into whatever house you enter, first say, peace to this household. Why? Bakit kapayapaan? Kapag ganyan si Kristo, kasi according to IT upon the earth, the upright generation shall be blessed. Verse 5, wealth and riches shall be in his house, his generosity shall endure forever. He dawns to the darkness, the light for the upright, he is gracious. And we ask you, Lord God, to bless this front door and do not allow any evil spirits and wicked people to enter this door. Guard this with your angels. We ask this through Christ our Lord. Amen. Let us sing, Come, Holy Spirit.